Ayan, magandang umaga, Attorney Francis. Isang mapagpalang magandang araw. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bombohan ni Big Time. Nakakasama nyo si Bombo Justin Fantanilla Rosetta. Ang inyong pagbati, Attorney, sa ating mga listeners and viewers. Masantosyo Kapasan, good morning. Talakayin na naman natin ang mga pressing concerns ng ating bansa. Magkape lang kayo dyan sa mga drivers na tune in. Ayan, madalas na babati tayo sa jeepney or sa bus. Makinig lang po kayo dyan. Ayan. Unang-una, Attorney Francis, kayo po, ano pong masasabi niyo dito po sa tinatakbo ng investigation specialist sa Senado? Dahil alam niyo tayo, yung mga tao ngayon, very interesado sa panonood nitong mga hearings kasi para daw silang nanonood ng teleserye, Attorney Francis. Correct, hindi na nga tayo nakakasubaybay sa mga drama sa gabi. Ito na, nire-replay na lang natin yung mga kaganapan. Tensyonado pero maganda ang mga pagtatanong and in fact, naging productive na na-cite in contempt last week itong mga resource persons na to. Dahil mukhang nakapag-isip-isip sila at kumanta sila kahapon. However, hindi din natin maisantabi na yung sinumpaang salaysay nila ay hindi pa naman yun na i-cross-examine. Hanggang sa level pa lang yun ng committee investigation. Bigyan pa rin natin ng pagkakataon ang mga napangalan ng mga opisyales o mga tao sa gobyerno kung tama ba yung mga paratang sa kanila. Right din naman nila yun. Yes po. Attorney Francis, unahin natin, ito pong, kasi hinihiling nitong mga naiimbitahang mga resource person, ayan, sina Henry Alcantara, sina Bryce Hernandez, ayan, at kung sino-sino pang ito pong mga mag-asawang Diskaya, yung kahilingan nila na mapaisa-ilalim sila sa protection o witness protection law o witness protection program ng ating pamahalaan. Attorney, kapag itong mga usapin, papaano ba yung umiiral sa batas sa pagsasailalim sa WPP o WPL ng mga taong sangkot pero nakapagbibigay ng mga information dito po sa usapin po ng flood control controversy sa ating bansa? Ang pag-undergo po ng screening ng witness protection program at saka yung ma-exempt sila sa pagkaso, ang pinaka-major po talaga na element dyan, they should not be the most guilty. Kaya lang kasi kung susuriin mo yung web or kung gagawa ka ng chain, paanong magiging hindi sila yung most guilty kung sa kanila nanggagaling yung pang-bribe o kaya bawat transaksyon meron silang kabahagi o binabahagian nila yung mga particular na district engineer, baka may pinupuntahan pa yan ng mga officials and all. Kaya yun yung mga practical and the legal considerations natin. However, meron ding isang issue na na-bring up kahapon, kung dapat daw ba na maging condition or requirement yung ibalik nila lahat ng na kamkam or kung anumang word dyan. Well, wala po talaga yan sa requirement, pero again, kung i-assess natin, merong sound discretion ng korte o kaya ang judiciary na i-assess kasi 'di ba what justice will this serve kung hindi naman kung binigyan natin sila ng immunity or mag-undergo sila ng witness protection program pero hindi naman natin na-recover yung amount na inamin nila, 'di ba? At magiging mas credible sila na testigo kung merong sense of remorse or merong pagkukusa, initiative mismo sa kanila na ibabalik na lang po namin itong mga nakulimbat. Kasi parte ng ebidensya yun kaya dapat sana ibalik din. But it doesn't necessarily mean, Attorney Francis, na once nasabihin, sige, ibabalik namin lahat ng mga napakinabangan namin, lahat ng pera, sasakyan, ari-arian na na-acquire gamit ito pong mga flood control project fund, hindi pa rin po sila lusot sa mga kaso na maaaring maisampa po sa kanila, Attorney Francis. Correct. Hindi po talaga assurance yun na blanket immunity or blanket protection. Yun lamang po ay parte ng pagsusuri or pagpapakita nila rather ng kanilang sincerity or gaano sila ka-genuine doon sa kanilang pagtayo doon sa haharapin nila or sa i-testify nila. Hindi po talaga siya masusolusyonan or hindi maa-acquit or hindi siya protection dun sa mga other pa na atraso nila. Attorney Francis, pinapanood po ninyo ito pong isinasagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ni Senator Panfilo Ping Lacson. At noong nakaraan,
sa pamumuno po nitong si Senator Rodante Marcoleta. So papaano niyo po mapagdi-differentiate kung papaano i-handle ng dalawa, lalong-lalo na yung tatanong at syempre yung mga iniimbitahang mga resource person na Attorney Francis. Mas nakikita ko yung direction na tinatahak ngayon ni Senator Lacson dahil hindi selective at mas kalmado yung pag-facilitate. Okay naman din yung pagtatanong ni Senator Marcoleta, kaya lang mukhang nagkainitan nga sila kahapon Aha. dahil may pino-point out na di umano prejudicial na question itong si Senator Marcoleta. Pero magtiwala tayo sa investigative powers ni Senator Ping Lacson. Matagal yan sa pulisya at matagal na namayagpag yan sa PNP. Matagal na rin yan na nag-advocate sa mga laban sa pork barrel at ngayon nga itong mga flood control. So meron siyang details talaga, marami siyang alam na detalye at tulungan natin siya. Maging cooperative po sana lahat ng mga senators. Attorney Francis, dito po sa mga isinasangkot, itong mga kontratista, and of course, kasi 'di ba, nagsalita na yung mag-asawang Diskaya, nabanggit na yung pangalan ni Rizaldico, and si Bryce Hernandez, eto pong si Henry Alcantara, nabanggit na po nila yung pangalan ni Congressman Rizaldico, na according nga kay Alcantara, nagkaroon sila ng personal na transaksyon, abutan ng pera, at meron din yung mga binabanggit na mga pangalan na itong sina Senator Estrada, Senator Villanueva, but then wala yung wala yung direct, yung mismong personal na pakikipag-usap. So papaano niyo po nakikita yung magiging bigat ng mga testimony nitong mga resource person po natin para madiin, lalong-lalo na mga matataas na opisyal ng ating bansa, ito pong kanilang isinasangkot sa maanomalyang transaksyon o ito pong kontrobersiya po na ito, attorney? Parang may puzzle na isang pirasong puzzle na parang ito yata yung bubuo ng picture. Dahil meron siyang personal information. Yung bigat nung pagsabi niya, pagsalaysay niya na siya mismo ang pumupunta. In fact, tinuro pa nga niya yung direction eh. Yeah. Napakaganda, tinuro pa niya, kakaliwa, something like that, di ba? Mukhang alam na alam niya talaga at hindi, sino ba naman ang makaka-recall ng mga ganong detalye? Siya, mukhang alam na alam niya saan niya inaabot, kanino niya inaabot, and kanino papunta. So kung papunta yan sa particular na official, ayun na talagang may criminal responsibility dyan. However, doon naman sa sinasabi niya na hindi ko personal nakausap and all, ang bigat dyan ng prosecution or yung burden dyan ng prosecution ay i-trace ang link na kahit hindi mismong inabot face-to-face, ay merong mga kasama sa circle ng mga officials na sangkot at sila lang yung taga-receive. Pero ang ultimate na pag-aabutan or pagbibigyan yan ay yung mabigat or yung mataas na opisyal na pinagbibigyan. Kasi kasama naman yan sa modus yung hindi siya yung makikitransact, rather yung kanyang mga representative o mga bagman or collector para nang sa gayon protected siya. So lahat yan dapat balansehin kasi in fairness din naman sa mga nasasangkot dito, yung fact na hindi nga sila personal na nakikita, meron na rin doon doubt in a way na mukha namang hindi talaga siya sangkot dyan sa bigayan na yan. Attorney, yes po, alam na po natin na sa batas, dalawa yung klase po ng ebidensya. Siyempre, nandyan yung object and of course the testimony. At kasi walang paper trail na magpapatunay na ganitong halaga yung natanggap ni ganito, ni ganyan, na ibigay, kasi wala namang mga pirmahang nangyayari. Paano po magiging, sabihin natin, ano po yung magiging hindrance dito po sa usapin po na ito? Lalong-lalo na yung ebidensya na magagamit natin is yung mga testimonya ng mga nakinabang din po dito po sa pera po ng flood control project, Attorney Francis. Sa hierarchy po ng ebidensya, hindi po talaga magsisinungaling ang object evidence. Halimbawa, CCTV o kaya paper trail, may tawag dito mga abutan na ganyan. Meanwhile, kapag yung testimonya lang, ang dali din po kasing gumawa, although di natin kine-question kung ginagawa-gawa lang ito. Pero ang dali din namang i-rebut nung kabila. Parang word niya versus sa word niya. So pagalingan na lang to ng version, and ang palaging sinusuri dyan, yung human nature. Parang hindi makatotohanan ito sa normal na scenario and all. Or kapag kino-cross-examine na siya, pag may hindi na siya naaalala or hindi na consistent, factor din yun ng
trial judge sa pag-assess na parang hindi reliable to kasi tumitingin siya sa kung saan-saan, parang humahanap siya ng clue. So these are the factors. Kasi ang tunay na witness na hindi nagsisinungaling at sure na sure siya, by heart, alam niya yung facts, alam niya yan, papanindigan niya yan, kahit bali-balik na rin ang kwento, alam niya yung anggulo ng storya. Attorney Francis, nakikita natin yung reaction din ng mga tao. Bakit parang nadidiin sa mga pagtatanong si Engineer Bryce Hernandez, gayong meron naman siyang mas mataas na boss, eto ngang si Henry Alcantara. Bakit tila mas pigang-piga ito pong mga senador at kongresista natin kay Bryce kung ikukumpara dito po kay Henry Alcantara? Ano po yung nakikita po ninyo na link or dahilan kung bakit ganito? Dahil ba mas sa tingin ba nila mas makapagbibigay ng totoong pahayag ito pong si Hernandez, lalong-lalo na noong nagpakita po siya ng intensyon na isauli no yung kanyang mga sasakyan and ready din po na pabuksan or ipatingin yung nilalaman ng kanyang bank account, Attorney Francis? That is right. Meron din po tayong concept ng chain of command. So, kung meron siyang pinagre-reportan na superior, mukhang ang siste or yung nasa mind ng inquiry is that siya yung nasa field, si Engineer Bryce, di ba? So, siya yung parang gumagalaw dyan. But upon the orders, nung nasa taas niya. And more than that, dahil siya yung isa sa mga actively na nag-aabot or tumatransact, parang mas nakikita nila na mas reliable or mas credible. Kasi in fact, meron nga siyang efforts. May I add to that na pati yung kanyang computer, yung work computer niya, talaga, I think surrender na yata kahapon and all. Very juicy yun, no? Marami tayong ma-extract doon na ebidensya dahil nandyan yung mga substandard na plano. Ano pa? Blueprints. Mga over costing, di ba? And all. So talagang very juicy itong mapipiga natin kay Engineer Bryce. Attorney Francis, another question. Yung mga senador na nasasangkot po dito, Senator Villanueva, Senator Estrada, again, nadagdagan na naman si dating Senator Ramon Bong Revilla, dahil tila mga hearsay lamang yung pagkakasangkot po sa kanila, do you believe na madidiin ang mga ito sa usapin po na ito, Attorney? Kung ang usapin po ay insertions o kaya kung meron ba silang participation sa paglalagay ng mga projects na yan, hindi po magsisinungaling yung documents. So balikan lang po nila kung sinong nagpalagay dyan, sinong nagpa-incorporate. Unprogrammed funds po daw ang kategory niya. Kasi yun yung mas may leeway or may discretion sa natin nilalagay yan and all. However, kung ang pag-uusapan ay may na-receive ba and all, doon ako magre-rely sa ebidensya. Parang may pinapakita pa nga na Viber or messages na nagdidiin kay Senator. So, dapat i-rebut niya na lang yan. Again, i-rebut niya at huwag tayong maasa sa biblical verses lamang. Attorney Francis, ang Senado ba, ang ating mga kongresista ba, o ito pong mga grupo na binubuo ngayon na nag-iimbestiga po ng flood control, may karapatan ba o meron ba, naaayon ba sa batas, meron ba silang karapatan na pauwiin ito pong si Representative Zaldico para harapin yung kanyang mga kinakaharap po na kaso o ito pong allegation sa kanya? Foremost, establish natin. Nirevoke na ni Speaker of the House of Representatives yung kanyang travel leave. Dapat bumalik na siya within 10 days. I think mag-end na yon next week. Tapos more than that, kapag siya ay sinampina, dapat umattend siya as parliamentary courtesy din. Dahil tayo ay nasa kalagitnaan ng inquiry in aid of legislation at very, very significant, very material yung kanyang pahayag. Kaya dapat tumupad siya or else i-contempt siya. And yesterday din yata nag-file si Congressman Toby Chanco ng ethics complaint. So dapat harapin niya na yan. Wala na siyang rason para hindi pa bumalik dito. Maraming hospital dito. Sana dito siya magpagaling, dito siya magpa-check up. Ayan. Last question, Attorney. Ito pong Department of Public Works and Highways officials, sinasabi na may mga ginagawa o ginawang widespread destruction ng tampering ng mga official documents. So ano po yung nakikita po ninyong dahilan kung bakit ito ginawa if ito nga po talaga ay nakomit? Nako, napakaseryosong allegation yan. Pero so I heard lang din days ago na meron ng sinuspinde na district engineer. Napakaseryoso niyan dahil titirahin nila yung records
i-attack nila para magkagulo, magkaroon ng confusion. At pag may doubt na doon sa mga veracity or genuineness ng documents, magiging strategy nila yan to cast doubt upon the evidence being presented against them. Kaya hindi ko rin ma-blame na matatalino sila. Talagang ang una nilang titirahin yung destruction of records or tampering para nang sa gayon magkaroon ng massive confusion. At pagdating na ng fact-finding or umakyat dito sa trial court, talagang magkakagulo at hindi na nila matitrace itong mga projects na dubious o kaya ghost na yan. Okay. Attorney Francis, siguro baka meron po kayong mga panawagan or meron po kayong nais pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers no, na hindi po naging sakop ng ating pag-uusap. Go ahead po, Attorney. Tayo po ay maging maagap. Ngayon pa lang, kilalanin nyo na yung mga may red flag para pagdating ng susunod na halalan, hindi nyo na po sila iboboto. Doon na po kayo, doon sa may malinis na track record. At saka yung hindi po nagpapalagay ng mga insertion na yan. Kasi remember, ano ang role nila doon bilang senadores at mga kinatawan sa kapulungan? 'Di ba? Dapat sila ay nakatutok sa lawmaking, hindi diyan sa pag-aakap, AX na yan, kung ano man yung mga pork barrel or mga flood control allocations nila. Yun lamang po. Happy birthday sa akin pamangkin Steve Pogi Chase at sa akin mga estudyante, galingan sa exam para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Maraming salamat kay Attorney Francis Abril sa